Magandang umaga po, tita. May ilang katanungan lang po kami patungkol sa wikang pambansa. Yung una pong katanungan is, ano ang wikang pambansa ng Pilipinas? Tagalog. Bakit mahalaga ang wikang pambansa? Dahil itong ating kinagisnan at itong ating pinagmulan. Thank you po. Good morning po. Meron po akong mga tanong dito. So, paano niyo po makikita ang pagmamahal sa ating wikang pambansa? Sa isip, sa salita at sa gawa. Kung gagawin natin yun, maano natin yung wikang pambansa natin. Next po is, sa iyong palagay po, nagbabago ba ang wikang pambansa sa paglipas ng panahon at paano po? Hindi naman mabago ang wikang pambansa natin dahil ayun na yung natin, kumbaga sa tradisyon. Maganda na kasi ang tradisyon sa wikang pambansa. Ang tradisyon, pero mabago, pwede maputo ng isang pamilya ang tradisyon. Pero ang wikang pambansa, habang nabubuhay isang tao, wikang pambansa pa rin niya. Maraming salamat po. Mga katanungan na po tayo. Una po, ano ang papel ng wikang pambansa sa pagkakaisa ng mga Pilipino? Bilang pulis, ang wikang pambansa ay malaking papel sa amin tulad ng pagkakaunawaan at pagkakaintindihan. Kasi pag di natin ginagamit yung medium na communication natin, yung Tagalog, di ba? Mostly kasi di ba, pag English yung mga medium na nila, hindi na unawaan ng iba yun. Pero once na yung language natin, yung tunay na language natin yung ginagamit natin is mas nagkakaunawaan yung mga tao sa paligid natin. Pangalawa po, paano mo pinapakita ang pagmamahal sa wikang pambansa? Siyempre, gaya ng sinabi ko kanina, di ba, tayo mga Pilipino, ayun yung medium at kahit saan naman tayo magkita, magpunta, may distinction ba yung katangian ng Pilipino na alam mo once na nakita kayo sa isang lugar. Tapos yun yung yung paggamit ng pang-araw-araw ng lengguwahe natin is napakahalaga. Kasi ngayon nakikita natin sa mga kabataan, di ba, ang ginagawa nilang mga medium ng communication nila is English. Hindi nila minamahal yung sarili na dapat within us, mga Pilipino, kailangan tayo muna yung magmahal ng sarili natin dito compared dun sa mga banyagan. Yun lang. Salamat po, ma'am. Good afternoon po. May dalawa po akong katanungan po sa inyo. So, ano ang mga benepisyo ng paggamit ng wikang pambansa sa edukasyon sa trabaho? Okay. Magandang hapon din sa iyo, Jericho po. Jericho. Ang benepisyo sa akin, ang benepisyo ng wikang pambansa sa aking trabaho, pag ginagamit kasi natin yung wikang pambansa natin, mas madali tayong nagkakaintindihan sa pakikipag-usap, lalo kami sa mga bata namin. Bilang teacher, madali namin na-i-express, na-ipapaliwanag na maayos ang aming mga aralin sa mga bata, lalo sa maliliit, kapag ang wikang pambansa ang ginagamit. Napakalaking tulong kasi pagka wikang pambansa natin, maraming bata ang hindi naman ganun kagamay sa English. Di tulad kapag wikang pambansa ang gagamitin natin, Pilipino, ang gagamitin nating wika. Mas madali tayong madaling nakakapag-communicate ang bata. Madali nila naiintindihan ng lesson. Yun ang benepisyo sa akin bilang guro ng wikang pambansa. Sige po. Tsaka syempre, mas nakakapag-express yung mga bata ng kanilang mga saloobin, mga naiisip sa pagsagot sa mga aralin. Thank you po sa unang sagot. Po sa katanungan ko po. So, pangalawang tanong ko po is, ano po ang maaari mong magawa or matulong para umunlad ang wikang pambansa sa Pilipinas? Okay, ang maaari ko siguro maitulong, malaking tulong na sa atin yung araw-araw natin ginagamit yung wikang pambansang Pilipino, yung Pilipino na wika natin sa araw-araw. Malaking tulong na yun sa atin na bilang mamamayan. Para makakatulong naman tayo sa ating bansa para mapaunlad ang wikang pambansa. Halimbawa sa pagpopromote na lang ng wikang pambansa, gamitin natin to araw-araw. Kahit sa pagsusulat, sa pagpopost sa social media, yan, maganda yan eh. Gamit tayo ng wika natin para mas makilala pa ito sa mundo. Tapos, bilang guro naman, may tutulong ko sa mga bata ko para mapaunlad pa yung wikang pambansa natin. Turuan natin sila na gamitin yung wikang pambansa natin sa tamang paraan. No? Hindi natin to
kasi mas may express nila yung kanilang feelings sa yung nararamdaman nila sa paggamit ng wikang pambansa. Ano pa? Yung paggamit natin ng mga akda ng mga akdang Pilipino. Tulad halimbawa ng pagbabasa ng mga wikang Pilipino, yan. Kailangan natin yan, itangkilikin natin yan. Yung panonood ng mga movies natin, no, mga palabas natin sa pelikula, yan. Yung mga wikang Pilipino ang dapat natin pinapanood para mas maiangat pa natin yung kalidad ng industry natin sa pamamagitan ng wikang Pilipino. Muli po, salamat po sa inyong kasagutan. So, ayun po ang sagot po ni Ma'am Eileen po sa ating mga kasagutan. So, dapat po ito po ay makatulong po sa mga ating pong mamamayan po. Salamat po. At sa ating bansa. Salamat din, Jericho, sa mga katanungan, sa pag-interview sa akin. Salamat po. Magandang araw po. Maaari po ba namin kayong tanungin sa mga iilang katanungan? Sige po. Okay. Paano mo mapapakita ang pagmamahal sa wikang pambansa? Ayun, bilang estudyante, may papakita ko yung pagmamahal ko sa sariling wika natin sa pamamagitan ng pagtangkilik ng sarili nating wika. Sa simpleng paraan, pwede tayong yung pagkanta lang ng pambansang awit natin na Lupang Hinirang, pwede na yon. Sa mga mataas naman na pagtangkilik sa ating wika sa pamamagitan ng paglilimbag ng mga libro ukol sa wikang Filipino. Maraming salamat po. At ang huling katanungan naman po ay, ano ang mga benepisyo ng paggamit ng wikang pambansa sa edukasyon at trabaho? Ayun, so marami to, no? Pero yung na lang natin, yung magagamit talaga natin, yung magiging benepisyo. Kapag sa ating mga mag-aaral, sa paaralan, kapag ginamit natin yung wikang nakagisnan natin, wikang Filipino, mas natututunan natin ang bawat pag-aaral. Sa trabaho, mas naiintindihan natin ang mga proseso. Yun lamang po. Maraming salamat po. Good morning po. May ilan po kaming katanungan tungkol sa wikang pambansa. Number 1, sa tingin mo, dapat bang mas palaganapin pa ang paggamit ng Pilipino sa paaralan? Bakit? Oo, dapat pala naganapin pa ang paggamit ng Filipino sa paaralan dahil ito ang nagduduktong sa pagiging komunikasyon ng mga mag-aaral natin sa bawat isang mag-aaral pa. Second po is, ano ang magagawa mo upang mapanatili ang paggamit ng wikang pambansa sa mga susunod na henerasyon? Pagtitibayin ko yung paggamit ng Pilipino na pananalita sa komunikasyon at maipasa pa ito ng mga ibang mag-aaral sa ibang henerasyon pa. Thank you po.